sandali. Dala ko ang paborito mong suman at mainit na kape. Salamat, mahal. Napakabuti mo talaga. Alam kong pagod ka na. Masyado kang nagsusumikap. Mahal, kailangan mo ring alagahan ang sarili mo. Alam mo naman, mahal, kailangan natin magdubling kayod para may mahihain tayo sa mesa. Pero, salamat sa paalala. Ngunit, kailangan ko talaga magbanat ng buto. Lalo na't ating mga palay ay dinagsa ng mga piste. Sabayan mo pa sa napakainit na panahon na ito. Mahal, napansin mo ba na bumaba ang presyo ng palay? Oo nga, mahal. Kanina lang sinubukan ko magpagtawaran pero halos wala tayong kita. Paano na tayo nito? Nakakalungkot isipin. Napakahirap na pababag ang ganito. Hindi lang yun, mahal. Napansin mo ba ang kalagayan ng ating bahay? Puno ng takot at kaguluhan. May hapon lang, si Mang Pedroan ang nahawan ng kanyang kapagbahay. Mahal, palagi na lang may gulo dito. Parang wala na talagang pag-asa dito. Kailangan na natin gumawa ng mahirap na desisyon. Sigurado ka ba, mahal? Ito lang ang tanging daypuntan natin. Matagal ko nang iniisip, Tina. Pero parang kailangan ko nang ibenta ang lupain ito. Kahapon lang may mga real estate developer na nag-alok sa akin ng malaking pera para lang sa ating lupa. Kung sa tingin mo ay ito ay makakabuti sa atin, susuportahan kita, Carlos. Tina, ito na siguro simula ng ating bagong buhay. Dito na tayo gagawa ng ating sariling pamilya. Oo, Carlos. Mahirap ang ating pinagdaanan. Pero ang halaga ay magkasama tayo. Kaya natin ito, mahal. Oo, tama ka. Hanggat magkasama tayo, may pag-asa. Carlos, napakasarap ng buhay natin ngayon. Ang dating pangarap lang natin ito. Oo, Tina. Salamat sa Diyos sa sulang natin. Kaya natin iawan ang pamilya sa hirap. Papa, ano po? Palayan ka ng Diyos, anak. William, kumusta ang trabaho mo? Okay naman po, ma. Nakakapagod lang minsan. Tandaan mo, anak, nandito lang kami ng mama mo. Ayusin mo ang trabaho mo. Tama ang tatay mo. Gusto namin na bigyan kayo ng maginhawang buhay kaysa sa amin noon. Sino kaya ang tatapong para sa mga lote sa darating na eleksyon? Kahit sino pa. Gada ng sila. Basta ako. Gusto ko yung anak ni Gobi. Si Marco. Sobrang pogi. Hindi ko na pogi kung bulong naman. Nakakainis na. Puro pangako pero walang nagbabago. Ang ganda din ang lugar natin. Pero tila napabayaan na. Sana na naman may magkaso makalabanan sila. Salamat po lahat ng Yo.
Maraming salamat po. Salamat sa pagpunta, sa inyong suporta. Maraming salamat po. Salamat sa inyong pagpunta, sa inyong suporta po. Maraming salamat. Nakakainis! Yayakapin pa talaga ako. Down, Marco. We'll get used to it. Nakakadiri eh. Huwag kang mati. Masanay ka dyan. Diyan yung makuha ang mga photo nila. Mukhang kailangan mo pa talagang turuan ng Maggie si Marco, kuya. Mang Carlos? Aba, napakabait na tao. Yung sa akin, medyo. Oo nga, at hindi nagbibigay ng kapalit. Tingin ko, pwede niyang maging isang kung tatakbo si Mang Carlos laban sa mga Lopez, suportahan ko siya. Kailangan na natin ng pagbabago. Mang Carlos! Mang Carlos! Kayo na lang po ang pagpili ng mayor. Kailangan namin ng isang leaders na may malasakit sa mga tao. Maliit lang ito siya. Hindi ko alam kung kaya ko talagang mamuna. Iwala lang po, Mang Carlos. Kaya niyo yan. Sige na po, Mang Carlos. Suportahan ka namin. Sige, pag-iisipan ko muna. Ina, mahal, at mga anak, may sasabihin ako sa inyo. Ano po yan, Itay? Napagpasyahan ko natatakbo bilang isang mayor sa iyong eleksyon. Ano? Alam mong delikado ang politika at alam mo na hindi natatalo ang mga Lopez. Mahirap sila kalabanin Hindi natatalo at mahirap kasi walang makitid na loob na lumalaban sa kanila. dahil alam nila ang delikado. Ma, kalma lang po. Hindi naman kayo. Mahal, alam kong delikado. Magtiwala ka lang. Kailangan ko ang suporta niyo. Lalo na ang suporta mo. Basta't pangako mo sa akin na palagi kang mag-iingat. Pa, suportado kita. Tutulungan ka namin. Asahan mo pa, mapapanalo mo ito. Mahal, mga anak. O, handa na bang lahat? Opo, Papa. Tara na. Teka lang, Sige. bago tayo umalis, magdasal muna tayo. Hindi ito isang simpleng araw para sa atin. Kaya tingin natin ang gabay sa Panginoon. Mahal na Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo ng may kababang loob. Salamat sa lakas at mga biyaya na binigay mo sa aming pamilya. Salamat din po sa pagkakataong ito sa paghandog sa aming komunidad. At alam po namin na hindi magiging madali ang landas na aming tatahakin. Pero naniniwala pa rin kami sa inyo. Panginoon, tulungan niyo rin po si Itay sa kanyang layunin na makapagbigay ng pagbabago sa aming bayan. Bigyan niyo rin po siya ng lakas ng loob at lalong-lalo na katapangan. At kung ano man ang kinalabasan ng laban na ito, itinitaas po namin sa inyo ang lahat. Kayo na po ang bahala. Amen. Mahal at anak, salamat sa suporta ninyo. Kahit anumang mangyari, ang mahalaga ay ginawa natin ito ng may malasakit at katapangan. Well, I'm just saying, huwag kang magpakumpante. I hear the opponent is a good guy. Malakas ang suporta ng mga tao kay Sir Carlos. Yung dating magsasaka na yung manggagawa ng salamin, natatakbo laban sa'yo. Sir, para sa isang tulad niya. Well, everyone is deserved to be respected, Marcos, regardless of your status. And are you really the foolish Mia? Napapatulan ng mga tao sa isang tulad niya laban sa isang Lopez? Yes? Or maybe, I don't know. Alam mo naman kapag nagkaisa ang mga tao, malakas ang influensya. If they really want changes, sila mismo magdidesisyon na alisin na yung Lopez. It's time for you to be a good leader. Stand on your feet and stop. And what? My father's footsteps? You know nothing, Mia. And you know what? Malabong mangyari mga sinasabi mo. Dad will have my back and he'll do anything for this family. Ito na ang simula ng pagbabago para sa ating komunidad. Carlos Santos po, kami po election.
lumipat sa oras na ito. Ayon sa mga huling survey at ulat mula sa mga independent sources, si Carlos P. Santos ay patuloy na umaangat sa tuto ng mga botante. Marami ang naniniwalang dala niya ang pag-asa at pagbabago na matagal nang hinahanap ng mga tao. Kung pagbabatayan ang kasalukuyang datos, malaki ang posibilidad na matalo ang isang baguhang kandidato na si Marcos Lopez na nanggaling sa angkan ng mga Lopez na matagal na rin namumuno dito sa lugar. Ano tong kalokohan to? Sino nagkalat ng mga ganitong balita? Sino nagbigay ng mga ganitong survey? Hindi to simpleng paninira, Marcos. Nakita ko ng maraming taong sumusuporta sa De Los Santos na yan. Sa simpleng pamumuhay at sa mga tulong na binibigay niya. Nagtataka ka ba kung bakit naakit ng mga tao sa kanya? Hindi tayo pwede magpatalo. Hindi ito pwede mangyari. Ang pangalan natin ay tatayong katawa-tawa kung mananalo ang isang simpleng magagawa laban sa atin. Kailangan natin ng plano. Isang mabilis at epektibong plano. Mag-plan, Dad. Hindi na sapat ang pangakong proyekto natin. Hindi sapat ang pagbili ng boto. Lahat ng ginagawa natin, dinudurog lang ng pangalan ni Carlos. Kapag hindi na sapat ang pera at kapangyarihan, Marcos, gumagana pa rin ang takot. Anong binabalak mo, kuya? Mataas pa ang panahon ng pangangampanya. I'll make sure he'll withdraw his candidacy kapag wala na siya. What if he doesn't? Then let's make him disappear for life. Sigurado ka ba hindi ito makaka-apekto sa atin? Ang pangalan natin ay hindi pwede madungisan. May mga tao handa ang gawin ng madilim para sa tamang halaga. Nakasit, Mang Carlos. Pwede ko na kwenta ng kami na bago. Ano ba? Nahiya naman sa inyo. Sige na, Mang Carlos. Huwag ka nang mahiya. Mang Carlos, I must say, believe ako sa iyo. Sa iyong determinasyon at pati na rin ang pagmamalasakit mo sa iyong kapwa. Napakaganda ng naging kampanya mo. Kahanga-hanga ang tapang ay pinakita mo sa pagtakbo bilang mayor. Nako, Governor, walang anuman ho. Gusto ko lang talagang tumulong. At maraming salamat, Congressman Oliver. Natutuwa ako marinig na pinapahalagaan mo ang kampanya ko. Carlos, alam namin mahal mo ang bayan na ito. Pareho naman tayo ng hangarin para sa mga tao at ang pagunlad at seguridad. Ngunit, minsan, mas nakakabuti kung isintabi mo na ang mga personal na ambisyon para sa kapatanan at bayan. Kung magwi-withdraw ka sa kandidatura, tiyak na magkakaroon ka ng lugar sa administrasyon. Maaari kang maging bahagi ng mga proyekto na magdadala ng tunay na pagbabago. Kung gusto mo, bibigyan kita ng mga connection na makakatulong sa iyong negosyo. Alam mo naman, ang pangalang Lopez ay matagal nang tumulong sa bayang ito. Isipin mo lang ang mga oportunidad na maaaring mapunta sa iyo at sa iyong pamilya. Hindi po madali ang buhay ng isang maliit na negosyante. Sanay kami sa hirap na trabaho, sa pawis at pagod, at sa bawat araw na humaharap sa hamon ng buhay. Ang tanging hangad ko lang ay umunlad ang mga tao dito sa ating bayan. Ang halalan ay hindi para sa iisang pamilya lamang. Ang boto ng mga tao ay isang tinig ng pag-asa. Hindi ko ito iniisip na laban, kundi isang pagkakataon para sa bayan. Kung kaya kong maglingkod ng may malasakit, gagawin ko ito. Hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil iyon ang tama. Hindi mo ba man naintindihan, Carlos? Walang nagtatagal na nagtatangkang lumaban sa amin. Isang desisyon lang ang kailangan mong gawin para mapanatili mo ang kapayapaan sa iyong buhay at sa pamilya mo. Hindi po ako sanay magdesisyon para sa sarili lamang. Ang mga boto ng tao ang magpapasya kung saan kami patutungo. Kung para sa kanila, ako ang sagot. Hindi ko iyon tatalikuran. Ikinagagala ko po kayong makita. Salamat ho. Ngunit, mauna na ako. Matigas din. Akala mo siya mananalo. Hayaan mo, lalambot din yan.
hindi pa rin nagwe-withdraw ng candidacy si Carlos. Yun, ito. Binalampas natin ang pagkakataon ito. Napakalinaw na sinabi niyo sa kanya kung anong mangyari kung hindi siya atras. Hindi yan basta-basta suko. Alam ko ngayon, sa umpisa pa lang. Pero hindi tayo pwede matusin sa isang tao na wala sa posisyon. Ngayon na ang panahon para ang kumilos. Hindi sapat ang simpleng pananato. Kailangan nating alisin si Mario mula sa eksena. Hindi ko hayaan na mapupunta sa kanya ang boto at posisyon na para sa atin lang. Easy, don't go too fast in here. Are you really part of that? Yes, yeah. Yes, we remember that time that you are way too desperate to win the senatorial election. You beg us to help you, to get rid of someone who is eventually trying to expose you. So now, you're really telling me to shut up? Because somehow, I'm one of you. You know what, Cynthia? You're like family. Bingo! You know what, Cynthia? In other words, we're like family too. Almost. Only if my dear brother agreed to build a union between you and him. But he's old enough to decide for himself and choose someone who are probably going to be his downfall. Oh, Winston, don't you worry about that. I won't snitch. Alam niyo na ang gagawin niyo. Walang ebidensya na maiiwan. Siguraduhin niyo yan. Opo, sir. Welcome back, Attorney Kai. Buti at bumalik ka na rin. Marami ang na-miss mo dito. Thanks, Marvin. What did I miss ba? This a gossip around. I know it's none of our business. No, none of my business. How's the Harvey Cruz? Sigurado ka ba na gusto mo malaman? Promise me you won't fire me. I'm listening. I know that you're very aware about the upcoming election. Alam mo ba nung nag-file ang candidacy si Marcos, pinag-fifestahan sila ng media? Really? But isn't it normal? I mean, politika, and it's the first time in a while na may kumalaban sa mga Lopez. I know. But here's the exciting part. Si Gov and your beloved fiancé, Oliver, they met up with Sir Carlos, their opponent. And? There's a rumor around na kinukumbinsi daw nila si Sir Carlos na mag-withdraw ng candidacy. And you know what he responded to them? Hindi niya binigyan sila ng oo o hindi. Bagkus, nagbigay siya ng sagot na parang sinabing hindi siya aatras. Kahit hindi niya tuwirang sinabi yun. Well, I admire his courage na tumakbo lamang sa mga Lopez, but isn't it because of the survey that's why naaalarma ang mga Lopez? I guess so. And you know what? According to the rumors, pag hindi umatras si Carlos, they will have him killed. Jeez, with you, Harvey, don't think like that. Sila din naman ang masasira pag ginawa nila yun. And besides that, I know Oliver, he wouldn't do that stuff. Hey, it is just according to the rumors, not me. But you know what I feel like this election is going to be? If you know, you know. It's ano sa tingin mo? I don't know, but I think we're thinking the same thing. I didn't know you're home already. Well, surprise! Dumiretso na ako sa office. I miss you, love. Well, the feeling is mutual. And can I ask you a question? I heard na nakipagkita daw kayo kay Carlos kasama si Kuya Winston. Ano bang talagang pinag-usapan niyo? Yan. Wala naman. Basta lang usapan na yung tungkol sa halalan. Kinukumbinsi namin siyang sumama sa administrasyon para magkaisa sa proyekto. At binibigyan namin siya ng payo kung sakali siya ang mananalo.
Really? You guys did that? Very thoughtful. I can't believe Kuya Winston did that, huh? Me neither. But after all, he cares for the people. I almost forgot to tell you, we'll have a family gathering tonight. Really? What's the occasion? Nothing. You just want to celebrate. I'll go upstairs and get changed. Okay. This is an advanced celebration for my beloved son, Mayor Marcos Lopez. Because one thing for sure, he will win the election. Thanks, Carl. Welcome back, Kylie. Buti at bumalik ka pa. Oh, thank you. It's just a business trip. Alam nyo, nakakatawa isipin si Carlos. Hindi niya alam kung paano maglaro sa politika. Puro salita lang. Pero hindi kayang magsulong ng tunay na pagbabago. Ang katulad niya ay walang lugar sa politika. Puro imahinasyon ang nasa utak. Well, I'm assuming you know the Constitution, right? Article 2, Section 26 stated that the states shall guarantee equal access to opportunity for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Alam naman natin anong ibig sabihin nito. Lahat ay pwedeng tumakbo. Basta't marunong silang umasa at sumulat. Kahit ano pang estado nila sa buhay. Anything I don't know that ang gobyerno ay hindi isang larangan para sa mga baguhan o mga taong walang karanasan. Hindi lang naman pwede purong magandang layunin. Kung walang experience, magiging sanhi lang siya ng kalituan. Hindi naman lahat nagsisimula sa politika ay may alam, Winston. Ikaw nga nagsimula ka ng walang alam. Kung hindi dahil sa boto ng mga tao, wala ka sa posisyon mo ngayon. So, wait. Sorry, you belong in the political dynasties. That's why it's easy for you. What's your problem, ha? Huwag mong gawing personal ang usapan to. Hindi mo alam kung paano maglaro sa politika. Oliver, make your girl shut up. Excuse me? Stop it. No. I said stop it! Bro, tapos na po. Maayos mo pagkakaligpit. Update na po ba kayo kung saan o ano ang posibleng motibo sa pagkawala ni Sir Carlos? Sa ngayon, may mga posibilidad kaming tinitingnan base sa informasyon at ebidensya na aming nakalap. Ito po ba ay kidnapping? Hindi rin namin masasabi na isa itong kidnapping sapagkat walang natanggap ang mag-anak ni Carlos ng kahit ano. May update na po ba kayo kung saan o ano ang posibleng motibo sa pagkawala ni Sir Carlos? Sa ngayon, may mga posibilidad kaming tinitingnan base sa informasyon at ebidensya na aming nakalap. Kidnapping po ba ito? Hindi rin natin masasabi na isa itong kidnapping sapagkat walang natanggap ang mag-anak na Carlos ng kahit anong tawag na kapalit ang pera. May mga suspect na po ba kayo? Meron na, ngunit hirap kaming tukuyin kung sino sila sapagkat nakabalot ang kanilang mga mukha. We're all aware about what happened to Carlos, right? Yeah, nilulungkot ko ang nangyari sa kanya. Hindi pa siya napagkakuan hanggang ngayon. Yeah, about that, I received an email from the DOJ. They want to
appoint me as a special counsel to investigate Carlos' case. Really? Then don't accept it. Excuse me? Hindi matutuwa si kuya niyan. Wala akong pakialam kay Winston. Bakit? Takot ba kayong mga Lopez na babuking? What did you guys do to Carlos Oliver? I don't know what you're talking about. Oh, come on, quit lying. Alam mo anong pinagsasabi ko. Pwede ba? Tumahimik ka na lang? Pinapatay niyo ba si Carlos Oliver? Gosh, Oliver. Alam mo, sobrang under mo kay Winston. That's why nadadamay ka. What do you want me to do, Kylie? Kailangan meron ako. And I'll do everything for the sake of our reputation. How about me then? You know what, Oliver? I'm so sick of this. Let's end this. Nasaan ka na? Hindi ko matatanggap kung may masamang mangyari sa iyo. Ma, tumahan ako kayo. Pangakong hahanapan natin ang hustisya ang pagkawala ni Papa. Papanagutin ko ang mga Lopez, mga walang hiya. Kuya, masamang magbintang. Hintayin muna natin ang resulta ng investigasyon. Hindi eh. Halatang sila ang nasa likod sa pagkawala ni Papa. Walang ibang kalaban siya kundi ang mga Lopez lamang. Mga takot matalo. Kuya, please, calm down. Salamat sa pagkasama sa akin, Mark. Pasensya na sa bala. Naku, wala yun, William. Hayaan mo, pag may informasyon ako ng kalak tungkol kay Tito Carlos, babalita ko sa iyo agad. Salamat, pare. Teka, William. Sigurado ka ba sa desisyon mong tatakbo? Di ba't nangangamoy panganib ito? Baka ano pang mangyari sa iyo? Alam ko ang tinatahak ko, Mark. At buo na ang loob ko na tatapusin ko ang simula ni Papa. Hindi ko pwedeng likuin ang mga tagasunod, lalong-lalo na si Papa. Paano naman si Tita? Ang tingin ko hindi sasangayon sa desisyon mo. Alam ko, ngunit ako na ang bahala. Mga mahal naming taga-suporta, nandito ako ngayon sa harap nyo upang sabihin na tatapusin ko ang nasimulan ng aking ama. Ako ang hahalili sa aking ama at tatakbo bilang isang mayor. Bagkus sa mga nangyayari, napag-isipan ko na hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Sabay-sabay tayong hahanap ng hustisya! Good morning. It's a pleasure to meet you guys. I'm attorney Kylie Pearson, but you can call me Kai. And this is my associate. Hi, Attorney Harvey Cruz. Have a seat. So what do we have in here, ladies? We already identified the suspect and received an important information. May saksi na lumapit sa amin ayon sa kanya. Nakita niya ang buong pangyayari nung gabi na pinatay si Carlos. Really? Are the witness reliable? Sinuri namin siya, nagbigay siya ng detalyadong paglalarawan ng mga nangyari. At isa sa mga suspect ang umamin sa krimen habang ang isa ay hindi nagsalita. Umamin? Ano ang sinabi niya? Inamin niyang siya at ang isa pang suspect ang bumaril kay Carlos. Binanggit niya na siya ay binayaran ng malaking halaga upang gawin ang krimen. At ayon sa kanya, ang mga pangalan ng mga utak sa likod ng lahat ng ito ay walang iba kundi sina Winston Lopez, Oliver Lopez at Marcos Lopez. Do you have enough evidence to support his and her statement? Hindi sapat ang salaysay ng isang kriminal at saksi kung walang corroborating evidence. Yes, we do. May mga text message na nag-uugnay sa kanila. And we have our witness na nasaksihan mismo ang mga pangyayari. We also have evidence that is coming from our witness. Alright, as I can see, we have enough evidence and we completed all the documents. May sapat na ebidensya para ipatawag ang mga Lopez sa korte. Thank you, Attorney. Welcome. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney. Please. Opo. Opo. Yes, may I help you, officers? Nandito po kami upang mabigay ng warrant of arrest back kina Sir Winston Lopez,
Sir Oliver Lopez at Sir Marcos Lopez. Pakipirmahan na lang po ito bilang isang patunay na natanggap niyo ang dokumento. What? What is this warrant of arrest for? Ano na kalukuhan to? Hindi po namin alam kung bakit. Utos na po ito ng court. Pakipirma na lang. Nandito po sila, ma'am. Wala dali. Hello, attorney. Nakatanggap kami ng warrant of arrest. Pinapatawag sa korte sina Winston, Oliver, at Marcos. I heard about it. In accordance to one source, ang testigo ay nasa protected coffee. And it looks like we have a solid case. But don't worry, we can still submit a motion to quash o magsasagawa ng countermeasures sa mga evidential ilalabas. Okay, attorney. We're continuing. It's nice to meet you again, ma'am. We have to tell you something. Pinaprubahan ang motion to bail ng mga Lopez. Pinayagan silang magpiyansa. Kung ganun, paano na ito ngayon? Ma'am, hindi ito nangangalugan tapos na ang laban. We still have an upcoming trial. He's right. Mahalaga ang susunod na paglilitis. And you don't have to worry. We're not going to court if we're losing. Hey Leah, do you know where is Constable? I don't know, Sebastian. And why are you even looking for him? Let's even look up for him. Hey, Santos looking for you. Kanina pa. I gotta distance myself from him. I don't know. I don't wanna hurt him. Nadadala lang ako sa galit. Baka ano pa masabi ko sa kanya? You do have a point. Maliit lang ang school. There might be a chance where you and him might bump into each other. Let's talk, please. Ano ba, Sebastian? I don't wanna talk to you. But you promised me that kahit anong mangyayari, hindi dapat natin hayaan sirain ng problema ng mga magulang natin ang pagkakaibigan natin. I don't know, Seth. Sobrang bigat nito para sa akin. To be honest, I can't even look at you the same way as before. Oh, come on, Isabel. Wala naman ako kasalanan nun, di ba? Pero nananatay sa'yo ang dugo ng mga Lopez na siyang pumatay ng aking ama. Hey! It's not even proven yet. So don't throw such an allegation. Isabel, please lang. Let's fix our friendship. Huwag tayong magpa-apekto. I don't know, Seth. Even if I don't want to, I have to distance myself from you. And it's for the better. The Regional Trial Court of the Republic of the Philippines, Branch 27, is now in session. The Honorable Judge Robin Ramos presiding. The case at the bar is the people of the Philippines versus Winston Lopez et al. With JR number 2453687. Simulan na natin ang paglilitis. Your Honor, the prosecution calls Mr. Vicente Santos to the stand. Nahirapan po namin siya bago tinapon ang labi nito. Wait. Objection, Your Honor. The testimony is uncorroborated and purely self-serving. Overruled. Continue, counsel. Vicente, kasama mo si Juan Torres noong gabing iyon, tama ba? Opo, ngunit ayaw niyang umamin. At pagkatapos niya ay tumawag siya ka group upang magbigay ng kanilang sa kanya. Objection, Your Honor. Speculative ang sinasabi ng witness. Sustain. Counsel, rephrase your question.
walang pinalaban ang gobernador. And you confirm this under oath? Opo, attorney. Sinasabi po, ang may tahan nito. Hindi alam ng gobernador ang nangyayari. Your Honor, the prosecution calls Miss Alicia Garcia a ballot vendor who witnessed the crime. Opo ma'am, nalangko lang po ako ng balon sa daan at may biglang dalawang lalaki na biglang pumalo sa ulo ng biktima at sinasaktan po nila ito at tinapon sa ulo. At nakuhanan mo ba ng video ang pangyayari? Opo. Your Honor, the video does not establish my client's involvement. There is no proof that he ordered this crime. Miss Garcia, kilala mo ba ang mga lalaki sa video? Hindi po kasi nakalaki po ang kanilang mga Miss Garcia, gabi ito nangyayari, di ba? Opo, pero malinaw. Pero may... Opo, pero meron po ilaw sa poste kaya malinaw po kung nakikita ng tayo. At gaano ka siguro ng gobernador ang nagputo sa krimen? Narinig ba siya nagsasalita? Hindi po, pero Exactly, wala kang narinig o nakita. Speculation lang ito. Objection, Your Honor. Counsel is badgering the witness. I am very clarifying, Your Honor. Sustained. Your Honor, the video evidence corroborates the witness testimony. It is clear that the individuals in the video acted under the direction of the accused. Ang lahat ng ebidensya ay natuturo ng gobernador bilang isa utak ng krimen. Your Honor, the video does not directly implicate my client. The video only shows the crime, not my client's involvement. This is circumstantial at best. Circumstantial at best, yes, but compelling. Ang bawat piraso ng ebidensya ay konektado upang ipakita ang plano ng akusado laban sa biktima. Enough. The court acknowledged the weight of the evidence of the persecutor. However, the trial is not over yet. Let us proceed with due diligence. Court is adjourned in the next session. Tapos ang nangyayari. Okay. Attorney Kai. What? Wala na daw si Vicente. Pinatay siya ng kapwa niya preso. Pinatay ng kapwa preso or pinapatay? I don't know. They're still investigating. I think this is the time. Huh? What do you mean? Totoo ba mga paratang? Kayo ba ang may kagagawan sa pagpatay kay Carlos? Pwede bang tumahimik ka? Sebastian, leave! We will be having our meeting. You're interrupting us. Meeting for what? How to run away with murder? Ano bang problema mo ha? I'm asking you kung pinapatay niyo si Carlos. Oo, pinapatay namin ni Dad at Tito si Carlos. Tama na, Marcos! Ang sahol niyo! Ganyan na pag nagkakaw ka desperado, ha?
Kung hindi madadaan sa pagbili ng boto, papatayin nyo. Dapat lang kayong makulong. Ano? Magsusumbong ka? Subukan mo lang ilaglag ang pamilya natin. Baka ikaw ang sumunod. Marcos, that's enough. Alright. The Regional Trial Court of the Republic of the Philippines, Branch 27, is now in session. The Honorable Judge, Robin Ramos presiding. The case at the bar is the people of the Philippines versus Winston Lopez, et al. With JR number 2453687. Let us begin this hearing. Counselor, you may begin your opening statement. Your Honor, distinguished member of the court, ladies and gentlemen of the jury, today we stand in defense of three men, Winston Lopez, Marcos Lopez, and Oliver Lopez, who have been unjustly accused of a crime they did not commit. There will be evidence presented and witnesses brought forward by the prosecution, but I urge you to remember, suspicion is not guilt. Justice requires more than speculation. It requires proof beyond a reasonable doubt. Winston Lopez, a public servant, a government administrator. Marcos Lopez, a respected businessman, an aspiring mayor, has spent his whole life building opportunities for others. And Oliver Lopez, an alleged compliance with legal murder. Counselor, you'll have your turn. Thank you, Your Honor. My clients will answer for their actions, but in truth, not in truth. Mr. Lopez, in your sworn statement, sinabi mo na wala kang alam. Ngunit ikaw ba ay nasa meeting kasama ang iyong kapatid na si Winston Lopez at pamangkin na si Marcos Lopez noong gabi iyon? Opo, sa meeting ko ako. But we have never mentioned any allegations during our meeting. And instead, we talk about our projects. Biglaan na po yun. So you expect that this court will believe you that you just happen to be in there at the same time na pinag-uusapan ang kapalaran ng isang political na kalaban? Objection, Your Honor. The question is argumentative. Sustain. Rephrase your question, Counsel. Alright. Mr. Oliver Lopez, do you deny being present when the plan to torture and kill Mr. Carlos de los Santos was discussed? Hindi ko po yung narinig ang pinag-usapan niyo. Mr. Winston Lopez, ikaw ang ama at ikaw rin ang gobernador. Will you tell this court where your loyalty lies, sa batas o sa pamilya mo? I am loyal to And the truth is, you orchestrated a crime with your brother and your son. Isn't that correct? That's a lie. Your loyalty lies to your family has blinded you. You know exactly what you are going to do, and you let it happen. Objection, Your Honor. The counsel is bothering the witness. Sustain. Stick to the facts, Counsel. Governor Winston, ikaw mismo ang tinuturong mastermind. Do you deny giving orders to Vicente Santos and Governor Winston, ikaw ang tinuturing mastermind. Do you deny giving the orders to Vicente Santos and Juan Torres? I did not send anyone to harm Carlos de los Santos. Then explain why one of your men claimed that they acted under your command. Liars will say anything to save themselves. Mr. Lopez, as the son of the Governor Winston Lopez, you are no stranger to politics. You are also running for mayor in the upcoming election, correct? Yes. And your opponent in that election was the late Carlos de los Santos? Yes.
Did you view Mr. De Los Santos as a threat to your political aspirations? Objection, Your Honor. Relative and speculative. Sustained. Rephrase your question, Counsel. Mr. Lopez, did you express your concerns to your father about the strength of Carlos De Los Santos' campaign? It's natural to discuss political strategies with my father. But I never asked anything beyond that. Are you denying that you told your father Carlos was an obstacle that had to be removed? Objection, Your Honor. Leading the witness. Sustained. Your Honor, the prosecution's entire case rests in conjecture and unreliable testimony from criminals seeking reduced sentences. There is no direct evidence linking my client, the Lopez, to this heinous crime. Your Honor, the defense is deliberately ignoring the clear pattern of motive and connection. Marcos Lopez had everything to gain from Carlos' death. Objection! Inflammatory and speculative. Sustained. Counselor, stay within the facts. The facts show Lopez was tied to men who committed the crime. Motive, opportunity, and association, justice demands we look at the picture. Justice also demands proof beyond doubt. The court should not rely on assumption, painted as true. Really? Your Honor, before anything else, I would like to take our witness to the stand to testify against them. What witness? Who? Her? No, Your Honor. Silly me. As you can see, we do not have our witness with us right now due to a safety concern. After what happened to our other witness, Your Honor, if you may allow, let me present our next witness. Your Honor, I am the witness. Objection, Your Honor. This witness has not been disclosed. His sudden appearance is highly irregular and prejudicial to the prosecution. Counselor, sit down. I will decide on the admissibility of his testimony. Mr. Lopez, state your full name and your relationship to the accused. Ako po si Sebastian Lopez, anak ni Governor Winston, kapatid ni Marcos at pamangkin ni Congressman Oliver. Proceed. Mr. Lopez, what do you have to present to this court? Ako po ang magpapatunay na pinatay ng aking kamag-anak si Carlos. Stop this nonsense, Sebastian. Stop making up stories. Counselor, control your client. Proceed, Mr. Lopez. I have a video. After careful review of the evidence and testimony and thorough investigation, this court finds Winston Lopez, Marcos Lopez, and Oliver Lopez guilty. Convicted of murder as defined under Article 248 of the Revised Penal Code of the Philippines. The unlawful killing of Carlos De Los Santos, motivated by political ambition and executed with deliberate planning and evident premeditation, constitution a grievous violation of this law. The court recognizes that you conspired with paid assailants to ensure his death, a clear manifestation of your intent to eliminate him as a political opponent. Conspiracy, as defined under Article 8 of the Revised Penal Code, binds all participants to equal criminal liability. Your direct involvement in orchestrating and financing this heinous act leaves no doubt of your guilt. The evidence unequivocally proves a calculated effort to murder a viral for personal gain and political power. In accordance with Article 248, this court imposes upon each of you the penalty of reclusion perpetua or life imprisonment without eligibility for parole. This punishment reflects the severity of your crime, the betrayal of public trust, and your willingness to corrupt the democratic process with violence. Justice, though delayed, will not be denied. Let this verdict stand as a testament that the rule of law prevails over power and corruption. Court is adjourned.
sumusuporta. Ang panalong ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat na nanindigan para sa katarungan at pagbabago. Ipinapangako ko sa pangalan ng aking Ama at ng bayang ito, nalalaban ako para sa mas maaliwalas at magandang kinabukasan. Hindi ma, congrats sa atin. Salamat sa suporta. Congrats, Kuya. I'm so proud of you. Thanks, Ben. Congrats, Mayor. Thank you. Congrats, Mr. Mayor. Naku, maraming salamat, Attorney. It's not the end. Wait for my revenge.